Yun, exercise. 150 minutes per week. So usually 20-25 minutes per day. Kaya ang advice ko, 30 minutes maximum daily walking. Pagka sedentary, walking muna. Huwag yung piliting tumakbo ang galing sa sedentary. Next time, hindi na siya sisipot. Kailangan i-enjoy nyo ang exercise. If you are not enjoying ang exercise, titigil po kayo. Kaya sa mga sedentary, walk lang. Enjoy nyo lang ang exercise. Exercise meaning continuous walking. Hindi yung pause, walk ng 2 minutes, titigil. No. Do exercise, continuous walking for 30 minutes maximum. Okay na po. Kaya yung Zumba nyo, yes, need to be regular. Kahit 1 hour lang, regular, every Saturday, sige. Then, yung weekdays, mag-walking kayo. Kahit 30 minutes. Napaka-importante yan. Magugulat kayo biglang, uy, after 6 months, iba ng figure. Lalo na kung 1 year. Kaya wag po kayo mag-focus lang sa annual Zumba. Annual, no? Parang yearly Zumba lang? No. Hindi dahil anniversary, happy 35th anniversary, kaya nag-Zumba, wag ganun. Imagine mo, yearly Zumba. Hindi kayo magiging healthy lang kung yearly yan. You need to have regular and consistent exercises. Ito pa ang isang tip ko sa inyo. Pag tinatamad, the usual is 30 minutes walking. Tinatamad, gawin yung 20 minutes. Gawin yung 15 minutes. You just stand up, lace your shoes, walk. Magugulat kayo, kahit tinatamad kayo dun sa kama, tinatamad, pero nung nag-start na kayo, aba, instead na yung inisip natin na 20 minutes lang, naging 45 minutes. Ginanahan. Because nagsisirculate na yung dugo ninyo. Kaya make it a habit na meron kayong regular exercise every day. Kahit nga stationary walk lang ganyan, no? Daily, nako. Enjoy what you are doing right now. Be consistent. At magugulat tayo. Best version will be after a year or 2. Do not expect after a month. May na. No. 1 year to 2 years. Yung best version. Okay. Sa mga children, 60 minutes. Okay, ito yung mga problem ko minsan ngayon, no? Kadalasan mga parents, ayaw masugatan ng mga anak. Takot na takot palabasin. Okay? Palabasin nyo eh. Nung bata tayo, di ba? Nahayaan tayong maglaro sa labas. Okay? Kailangan nila ng activity. Kung hindi nyo pinapayagan, let them join mga sports. Kung ayaw sa labas, kung very dangerous yung area ninyo, sige. Pero let them join sports activities. Okay? Basketball, volleyball, badminton, may mga sports na ngayon eh. Okay? Next. Yan. Ito yung muscle. Yung sa taas, 40 years old, very active, triathlete. Ang triathlete, nagsiswim, nagbabike, nagra-run. Yung gitna, 74 years old, sedentary. Kasi ang thinking natin, senior na ako. Ba't pa ako mag-exercise? Diba? So, nakita niyo yung muscle doon. Yung puti, yan yung fats. Nasa gilid. Ayan yung sa gitna, ang puti, halos kapantay ng muscle. Yung sa baba, 74 years old din. Pero, active siya, triathlete. So, anong difference niya sa 40 years old triathlete? Halos wala. Alam nyo, napaka-importante, kahit na senior tayo, we do resistance exercise, we do cardio,
Bakit? Mas tumitibay ang buto. Instead of yung thinking natin, if I drink milk, mas titibay ang buto. No. When you do resistance exercise, you do squat. Morning lang, squat. Oh. Regularly, you will improve your bone mass density, improving yung strength ng bones nyo. Kaya iwas sa fracture, matumba, iwas sa fracture. Bakit? Sinasalo ng muscle. Tapos yung balance ng mga nagwo-workout ng mga senior, naku, hindi sila yung nagwa-wobble na kala mo matutumba. No. Umpisa lang tayo sa kung ano yung kaya. Okay? Next. Water. Paano natin ko-compute yung tamang water? Usually, no, sabi natin 8 to 12 glasses of water a day. Ito sa timbang, sa weight, mas specific tayo. For example, 100 pounds ang weight ninyo. I-divide nyo sa 2. Gawin yung ounces ang unit. Convert to liters. So, 100 pounds divided by 2 is 50. 50 ang unit is ounces to liter. That is 1.5 liters per day. Kasama na po dyan yung mga sabaw. Kung nagtsatsaa, nagkakape, ima-minus nyo lang. The rest will be water. Majority should be water. Pagka napansin ninyo, mas majority, ang fluids na iniinom nyo ay may kulay, nadidehydrate kayo. We need water. Okay? So, ganyan pag-compute. Dali na yan. Para hindi kayo na kukulangan or nasusobrahan. Okay, next. Yan. Sunshine. Very, very important. Libreng melatonin po yan. Ano ang melatonin? Helps you sleep at night. So kung nahihirapan kayong matulog, magpa-araw sa umaga. Kaya yung 30 minutes na walk while exposed sa sunshine. 30 minutes is enough. The best time, 10 a.m. to 3 p.m. Ay, di ba bago mag-8? Ano kayo, baby? Baby po yun. So baby, 1 hour, 30 minutes sa harap, 30 minutes sa likod. Okay? Hubad-hubad yun. So usually, bago mag-8, napapaso na ang nagbibilad sa baby. Pag kayo napapaso, tigil nyo na. Mas sensitive ang ng baby. Kaya ganun po yung oras. Tayo, hindi na sensitive balat natin. Unless sensitive talaga yung balat natin. Balat baby. Okay. Yes, ang best time is 10 a.m. to 3 p.m. Pero, 30 minutes lang ha. And depending sa melanin nyo. Kung maputi kayo, mas less ang oras. Mga 20-15 minutes. Pero pagka kasing kulay ko, may temp, yan yun, temperance. Kung hindi gutom, wag kumain. Yung iba, vices, liquor, yung iba, bisyo ba yung palaging kumain sa labas? Yes. Oh yes, unanimous decision, yes. So bisyo yun. Ibalik natin yung, di ba pag kami mga gathering, sino nagluluto? Sa bahay lang. Ngayon, hindi. May gathering, tara, punta tayo. O yeah, catering, or punta tayo dun sa resto, fast food. Ayan, alam na alam kung saan pupunta. We need to eat real foods. Yung mga pagkain kasi sa labas, or sa mga catering, merong mga ingredients na ginagamit para maging malasa, masarap, at babalik-balikan. Yun yung sumisira kadalasan sa ating health. Okay? Minsan lang naman, ayun. Gaano kadalas ang minsan?
Yan. Pagka may health condition, we need to focus more on healthy foods. Okay, next. Air. Ito. Ito yung maganda. Mapuno. Yan ang fresh air. Compared sa city, fog. Bakit? Doon sa mga pollution. Kaya napakaswerte ngayon dito sa Bethany, ayun, makulingling, maraming halaman. Fresh air po. Okay? Kaya sa Zumba, dapat may inhale, exhale exercises para makuha niyo yung benefit ng fresh air. Next. Wala na yan. No. Yan ang tinatawag na modernization. Dati 6 p.m. tulog na. Bago mag 6 p.m. tulog na. Naalala niyo yung mga magulang natin or yung mga lolo't lola, tiyugin natin? Ngayon hindi. Tulog ngayon 12 midnight, 1 a.m. Alam niyo yung modernization, cellphone, net, yun, mga videos. Ay, balita kay search pa kayo. Hanggang 1 a.m., 2 a.m., gising pa kayo. Kaya usually, pagka may problem kayo sa pagtulog, tanggalin nyo ang coffee, tea, cocoa, then turn off your cellphone. Off talaga. Kasi baka may tumatawag si Marites. Mare, nabalita mo yung ganito. Ito, napapanood ko ngayon. Alright? So, early to bed, early to rise. Napakasarap. Yung mga hypertensive, alam nyo, pag inayos nyo yung tulog nyo, bumababa siya. Pansinin nyo lang, magbakasyon kayo ng 1 week. Matulog kayo maaga, pansinin nyo yung BP nyo, gumaganda. Ang ganda ng bangon ninyo. Pero pag kayo palaging puyat, ang sama ng gising. Okay? Next. Last, trust in God. In everything you do, always begin with God and trust Him na lahat ng mga conditions niyo, lahat ng mga suliranin ninyo, aayos. Kasi kung wala kayong trust, kulang na kulang ang inyong Okay? Always put God first. Okay? Eto, next. So, lifestyle change, mas gusto nila pills, yung mabilisan. Walang nakapila sa lifestyle change. Then, next. Ayan ako dati. Si Pastor Abby, kilala ako yan. Ganyan ako kalaki na. Next. Kung hindi ko nakilala, kung hindi ko natutunan ang low carb lifestyle, marami akong mga health issues before. Ngayon, naayos siya. So, kung may health conditions po kayo ngayon, you need to change your lifestyle. Marami po akong mga patient, may bukol, kahit saan, nawawala. Diabetes, nare-reverse. PCOS, nagkakaanak. Chronic gout, nakakalakad. Yung may fatty liver, nagiging pink ang liver. Yung worse ang kidney, nag-i-improve. Although, not 100%, but nag-i-improve. When you change your lifestyle, do low carb. And that's, please follow Doc Brian Aubrey Castillo, my page. Andyan po yung mga ibang lecture ko.
regarding yung health condition, hypertension, gallbladder, mga problem sa health, you can watch. Okay? Ang importante is open-minded po kayo. Because at your present situation, kung hindi nag-i-improve ang inyong health, baka you need something different. At present condition ninyo, nagwo-worsen, dumadami ang medication ninyo, baka kailangan nyo ng bagong pananaw sa paano aayusin ang inyong health. Wala namang mawawala kung gagawin niyo ito. Magulat kayo. Baka yan yung maging pagbabago sa inyo for the better of your health. Marami na po kasing na-improve ang health niyan. Kung etong situation natin, never nag-improve ang health, dumadami ang medication, dumadami ang nararamdaman, try this. Marami po kasi nawala migraine. Dok, hindi maalis-alis ang migraine kahit na anong gamot. Dok, kakambal ko ang fatty liver. In 2 months, strict low carb, nawala yung fatty liver. Okay? Nag-improve, gumanda ang pangangatawan, from obese, naging normal ang weight. Magulat kayo, baka ito ang magbibigay ng bagong buhay sa inyo. Try low carb. Thank you. If you have questions, sasagutin natin yan. May sagot ako dyan. Sa bawat tanong ninyo. Yes po. So, yung pag na pinatitipin naman na sunod yung mga tem, may naman sa nangyayari, yung mga gustong pumaya, instant kasi papalit gagamit sila ng mga yung mga papapayan ng mga halimbawa po ako may ginagamit po ako na Slimming? ito yung sa aling akapit po siyang Okay, ayun. Paki ano yung mic? Slimming tea? Yes. Okay. po siya na nagkaroon na po yung pagkamit po kayo nawawala ka ng gas pag parang hindi ka na siya hindi ka nabubuto Ay, Yes, yan po yung effect ng mga product. Pipigilan niya ang gutom. Pipigilan niya. But think of this first. This is not, na-injured din yung katawan natin. Pagka sobra-sobra kayo, yung kidney natin, yung liver natin, pwede ma-injure. Or, pwede kayo ma-dehydrate. Kadalasan, nagpapaihi sila eh. So, madi-dehydrate tayo. Once na-dehydrate ang katawan natin, alam niyo ba na i-injured ang kidney? Kaya pansinin niyo pagka may protein ang ihi ninyo, number 1 is infection causing proteinuria, yung protein sa ihi. Yung iba, dahil sa dehydration, nagkakaroon din ng protein ang ihi. Nasisira din ang kidney natin. So, why not do the natural way? Yes. Ang problem natin is instant ang gusto natin. Ang hirap pagka instant, yan yung mga mas maraming damage. Kasi the best version of your body, of yourself, it will take 1 year to 2 years doing consistent na ginagawa nating pagkain. Consistent exercise. Consistent drinking water. Consistent of doing the new start. Nutrition, exercise, water, consistent po yan. Pagka hindi tayo uminom ng tubig, hindi tayo consistent doon sa tubig natin, nadi-dehydrate katawan natin. Lalo na dito sa Pilipinas, summertime, mas nadi-dehydrate tayo pag hindi tayo umiinom. Okay? So, may damage pa rin yan, pero pagka naging consistent ka sa ginagawa mo, ang premyo after a year, ang premyo after 2 years. Okay. Mahirap kasi, 1 month, gusto mo na agad. The problem is, appearance ang priority mo.
dapat magsimula ka sa loob ng katawan natin. Palabas. Kasi kung simulan, madalas nga sinasabi sa akin, Dok, lalo akong pumapayat sa low carb. Yun lang ang thinking. Pero pagka tinimbang ko, normal weight. Kasi sabi ko, from obese po kayo. Nung nag-low carb kayo, napansin nila para kayo may sakit. Pero tingnan ninyo, normal ang weight ninyo. Kasi nasanay sila na eto ang tingin sa iyo noon. Medyo malusog. Alam niyo ba, it will take 1 to 2 years bago mag-adjust yung paningin nila. After 1 year, 2 years, hindi na sila magsasabi ng, uy, para kami sakit. Hindi. Nagbabago na eh. Ang iba na sasabihin, ang ganda ng kutis mo, ang ganda na ng paano ginawa mo? Eh, hindi niya alam na naglo-low carb or nagbago kayo ng lifestyle. Hindi siya instant. Okay? Mahirap po yung instant kasi mas maraming side effect. Yun yung, gusto niyo agad-agad, Hindi rin po nakakabuti pala yung gano'n. Mga gumagamit ng mga gano'ng pampataya. yes. Iba ayaw nilang gawin yung mga natural way para yung tinuro niyo po sa mga tamad. Kasi lalo, kung halimbawa yung mga ganun, mga nagtatrabaho, wala nang tayo mga exercise, mga sumba-sumba. Kaya minsan ginagamit yung mga pampaan talaga sa katawan. Yes po, sabi nila, pagod na ako sa trabaho kaya hindi na ako makapag-exercise. But when you do the correct way of lifestyle change, kahit pagod po, nakakapag-exercise. Kung ano yung time na allowed sa inyo, kaya sabi ko, we have 24 hours of our life. Imagine mo, 30 minutes, hindi mo maibigay sa sarili mo. 24 hours yun, ha? 30 minutes to 1 hour lang para sa'yo. Kaya nga ako, inaano ko sa akin sa sarili ko eh. Kailangan, ito lang para sa akin. Walang i-istorbo dito. 1 hour. 24 hours, 1 hour lang. 23 hours, bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa 23 hours. Kaya yun. Dok, meron pa ako isang question. Yes, Yung halimbawa yung mag-exercise Zumba, kasi ako po, hypertension po ako. Nagprandas ako magsimula akong mag-Zumba. Siguro, mga 7 years from now, talaga pinagala ako project. Mga 3 times a week nagsusumba po ako. Pero di ba, Dok, sabi nyo nga, kapag ang katawan natin ay sobrang nilalabasan ng mga tubig, pawis, at na-dehydrate, nagkakaroon din ng positiba dito sa katawan. Kaya minsan, sa pagsusumba, lalo kung may sakit din po tayo, hindi basta-basta sumba ng sumba. Dahil may nangyayari din po mga nagsusumba, mga hypertension, inaatake, na ano. Kaya yung minsan pagsusumba na kapag sobrang lapas ng pawis na hindi po nakakaputi din po yun. Parang nati-dehydrate po. Okay, when you do Zumba or exercise or mga training, you need electrolytes. Not plain water. Electrolytes po. Halimbawa po yung mga Gatorade, ganun po. Process po yan. So, mas maganda yung tinitimpla. Yes. Message nyo ako, bibigay ko sa inyo. Sabihin ko na. Oh. In 1 liter of water, you can put 1/4 teaspoon of Himalayan salt, 1/4 teaspoon of baking soda, or yung ginagamit sa pagbe-bake, 1/2 teaspoon of cream of tartar, and 1/8 teaspoon of Epsom salt. Tapos during workout, ito yung inumin nyo, mas energize po kayo. Sa totoo lang, pagka water is not enough. Why? When we sweat, hindi lang water yan eh. Electrolytes ang lumalabas sa atin eh. Kaya nga, mas enjoyable ang Zumba or running or jogging kung meron kayong electrolytes. Para hindi kayo ma-dehydrate and mas ma-enjoy nyo yan. Bagong mag-Zumba, kaya po na, no? Okay. Di ba may rest period yon? Minsan nagre-rest yung habang gumagalaw, may rest. Doon kayo magsisip. Then, balik ulit kayo. Kailangan katulad sa akin, pagka tumatakbo ko, every 10 minutes, nagsisip ako ng electrolytes. When I run 5 km, 10 km, every 10 minutes,
or 1.5 kilometer, nagsisip ako ng electrolytes. So, depende po yan. Kaya yung iba, hindi nyo tatapusin ng Zumba ng 1 hour bago kayo mag-electrolytes. Dapat in between po yun. Huwag kayong manghihinayang doon sa ilang seconds lang na titigil kayo para mag-sip. Huwag kayong manghihinayang doon.